Sa oras nito, bago tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, ating pong buksan ang ating mga Biblia. Ito po sa aklat ng Hebrews chapter 10, verse 25, na ganito po ang nakasaad sa banal na aklat. Sabi po na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba kundi mga karalan sa Krista at lalo na kung yung namamalas na nalalapit na ang araw. 1 Timothy chapter 4 verse 1 na ito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of devils. Ngunit ang bihayalo na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay pagsisatulipod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu ng panggay at sa mga aral ng mga demonyo. Pagpalain po ng ating Diyos ng kapangyarihan ang Kanyang mga salita. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang katulad at kapantay, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa iyong dakila at panalong pangalan, Panginoon Jesus, lahat ng tuhod ay lulubog at lahat ng labi magsasabing ikaw ang Panginoon. Dakilang Diyos, muli po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang patuloy namin hingin, O Diyos, ang iyong Panginoon at pagtuturo. Ikaw ang aming teacher, ikaw ang aming dakilang pastor, Panginoon. Ikaw ang siyang nakakaalam at nakakabatid sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan, sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Sa aming po pagtatalakay ng mga salitang Ama, nito Diyos ipagpalay at lagisan, nito rin pagpapala, O Diyos, sa bawat isa na ito at lubusan maunawaan ang iyong malituntunin. Dakilang Diyos, narin po ang pagbibinis po ninyo sa amin at nariyan na pangunahan po ang iyong mabanging po, Diyos. Sumailalim kami ng iyong kapangyarihan, lubugin, Ama, ng iyong lubong banal at kayaan mo na ang iyong Espiritu ang siyang magturo at payapain mo bawat puso, ang bawat kaisipan ng bawat isa, Panginoon, at anuman mga balakid na gawa ng kaaway ay aming sinasabay sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, kung ito'y karapatin po ninyo na maging karapat-dapat ng Diyos sa iyong harapan. In Jesus' name, Amen and Amen. Read po ang ating dakilang Diyos sa ating binasang talata na binibigyan ni Apostol Paul sa Ebanghelyo o sa banal na kasulatan ang kahalagahan ng pag-ipon, pagsamba, na ito ay huwag pababayaan. Sapagkat sa ganitong mga bagay, tayo po ay nililis at tayo ay nagkakaroon ng kalakasan. At ito po ay isang bagay na ating dapat gawin habang tayo ay namubuhay na siyang ating sandahin sa Espiritu at katotohanan. At ang bawat sa atin ay pinakailangan na umahin ang ating mga kaluluwa na ito ang Word of God. At ito po ay sadyang mahalaga na sa ating pong buhay na kinakailangan na tayo
nasa in the latter days. Ibig sabihin sa huling araw ito, sa huling panahon. Ito naman din po ay isang paalala na darating ang araw ay mayroong mga katalito. Mayroong mga hindi magpapatuloy at ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paglilingkod, nito po ang kapatid ay hindi magpapatuloy sapagkat sila po ay maaaring madaya ng araw. At yan ikapahayagan na ayon ng Espiritu ang salib ng banal na kasulatan. Kung bakit kinakailangan ng bawat isa ay kinakailangan na magpatuloy na maglingkod sa ating Diyos na makakamit. Sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, ang ating ginagawa ito, una ang Diyos ang siyang nagbukas ng ating mga puso kay Supanan ng unawa, na sinubuan ng kaparaanan upang ikaw ako, tayong lahat narito, ay makakilala sa Kanya at makapaglingkod. At ito ay sumigay pagpapala ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay na tayo ay kabilang sa mga kinahawagan at kinawaan ng ating dakilang Diyos. So, ngayon po sa ating tatlakayin, yan ang ating sabing ito po ay apostasy na ito'y mangyayari at marami pa mga propesiya na nakatala sa Biblia na nangyayari at posibilidad na sa kasalukuyan na nangyayari at sa dating pa mga panahon. Pinakailangan ng bawat isa atin ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa Diyos hanggang tayo ay makaabot sa kasagalan at tayo ay kinakailangan na tumakbo o kinakailangan na ating matapos ang ating mga puso hanggang sa muling pagbalik ng Panginoon. Ang ating pong tatalakayin sa oras nito ay nakatutungkol sa mga bagay na maaaring ito po ang siya maging sanhi o maging dahilan upang ang bawat ating ay hindi makapagpatuloy na makapaglingkod sa ating Diyos. Tandaan po ninyo, ito'y sinabi ng ating dakilang Diyos maglingkod na palagi nating alalahanin ang kadakilaan, ang kabutihan ng kamatayan ng ating Panginoon and looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, sa mga nagdaang araw, ang lang po si Brother Simon, o graduating na, o graduate na po, o ano, o mag-graduate pa lang, asan po siya? O, yun po. Yung iba naman, ipinakikita na sila po ay nakatapos na. So, dahil po, mga kapatid, yun ang nag-semester din na si Brother Al Jonas, magnakunaw nilang naman. So, yun nga po, nakatapos po. So, ibig sabihin bilang nursing. So, kagalakan din po ng mga magulang at kagalakan din po ng ating kapatid nito na siya din po ay makatapos kanyang pag-aaral. Pero hindi biro-biro ang ganito pong mga bagay bago nila maabot yung kanilang ninanais, yung kanilang hiningi. First of all, by the mercy and grace, yung tulong ng Panginoon, kung bakit nangyari ito. Sapagkat sa bawat mga anak ng Diyos, magiging katagumpay ang bawat ating ginagawa ng dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. So, mayroong namang mga estudyante. Mayroong mga estudyante na sila po ay nag-aral, may nga po meron prep, meron
So, sino po sa inyo ngayon yung nakaranas noong kayo'y nag-aaral ng elementary, high school, o yung ba college, na sa inyong pag-aaral, yung mga ka-classmates ninyo, kumuha ng mga diploma, na mayroon pang mga honor at nariyan, pero tayo nanonood lang. Ba? So, aking natalakayin po na ito po'y napatutungkol sa spiritual dropout. Kung sa paaralan, namin po sa mga academy, sa pag-aaral po, elementary, high school, na mayroon po nagkakaroon ng tinatawag amidropia, pigpadropia. So, ibig sabihin, hindi nagpatuloy sa pag-aaral. Siya po ay bumigay, siya nag-quit, at narin po dahil mayroong kadahilan. Mayroong pagkakataon na sa paaralan, pinatatawag yung mga magulang, yung guardians po ng mga estudyante, dahil may pagkakataon, nag-away yung estudyante, may pagkakataon, lupa ng kalapuhan, may pagkakataon, nag-blackboard, akala ng nanay, pumapasok sa paaralan, yung pala, kalahating buwan na hindi pumapasok. Mayroong ganyang pangyayari. So, ang tinatanong, gusto mo bang mag-aaral o ayaw mo nang mag-aaral? So, yung iba, pinagbibigyan, na pwede ba, pero yung iba, ayaw na talagang mag-aaral. So, iba't ibang mga dahilan kung bakit nag-drop ang isang estudyante sa paaralan. So, ngayon po, mga kapatid, in spiritual speaking, ang sabi ng Matthew chapter 11, verse 28 up to 30, magsiparito kayo sa akin na kayong lubhang, na kayong napapagal at lubhang na bibigatan, at bibigyan ko kayo ng inyong kapainahan ng inyong mga kaluluwa. Ang aking pamato ay magaan at mag-aral kayo sa akin. So, in spiritual, mayroong pag-aaral at ang pinaka-teacher natin ay walang iba kundi ang great teacher na walang iba kundi si Lord. Bagamat siya man ay hindi po nag-aral sa mga paaralan, pero siya po ay great teacher. Siya po, mga kapatid, ang nagsabing mag-aral kayo sa akin. Spiritual speaking, ito ang ating tinatalakay sa ating paglilingkod ay yung kanyang mga salita. Ang ating paglilingkod at ano ang maaaring maging sanhi naman kung bakit tayo ay maaaring huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Sa maraming naglilingkod sa ating dakilang Diyos, lalo na sa ating kapanahunan, hindi lamang ang mga ginatawag ng musicians, maging yung mga members of church, there are many pastors, ministers, evangelists, marami rin po ang mga kasalukuyan na sila po ay nagtutwid, na sila po ay nag-withdraw sa kanila po paglilingkod sa ating dakilang Diyos. There are many reasons, maraming mga dahilan kung bakit sila naglilingkod, kung bakit sila umihinto sa kanilang paglilingkod. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos, ito po ay talagang totoo at magkakaroon ng
sila man po ay bumibigay. A Christian, I am a faithful Christian. Ako ay isang tapat na naglilingkod sa iyo. Bakit nangyari ang mga bagay nito? Kundi ang lahat ng mga bagay ay hinarap ni Job sa kanyang buhay na dinanda siya na harapin ang mga trials, tribulations, persecutions na rin po yung mga afflictions na siya po'y nanatili, and after the many trials na kanya pong napagdaanan, ano ang naging kapalit? Dumoble yung mga pagpapala niya, yung mga anak niya na mga babae, wala na daw kung kasing ganda sa mundong ibabaw nito nalilitaw. At yung kanyang sakit, ito po ay dumating. Pero maraming ang mga naglilingkod sa Diyos na iniisip nila once na sila ay naglingkod sa ating Diyos dahil may problema, nasolve yung problema, at pagkatapos nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, at ito minsan ang nagiging dahilan upang siya ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Sayang yung crown of life. Sayang yung pagkamatay ni Lord doon sa cross of the Calvary. Sayang yung mga blessings na naglaan kapag ang isang naglilingkod sa Panginoon ay huminto. Kaya mga kapatid, kung sakali na mayroong mga hindi nagpapatuloy, isa na po ang pagsubok na maaari niyang maranasan. Hindi sana ito ang maging dahilan sa hindi upang ang bawat isa sa huling araw nito na tayo ay huminto sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, kung nais natin lumakad sa katwiran, sa kagustuhan, sa kalooban, sa kabanatan, sa pagpapasakop natin sa ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal na wala na tulad, ito po ang maaari ninyong maranasan sa inyong mga buhay. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, ganito po ang isinulat ni Apostol Paul kay Timothy. Nang sabi po, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan, na mayroong kalinisan kay Kristo Jesus ay magagbabata ng pag-uusig. Hindi daw po may iwasan ng isang tunay na mananampalataya na kapag ang kanyang buhay ay sinuko sa Diyos at siya'y nagnanais na lumakad sa kalooban ng ating Ama, na siya'y lumakad sa katwiran ng Diyos, lumakad na mayroong kabanalan, lumakad sa kanyang kagustuhan, magpasakop sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay daranas ng persecution. Kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, katulad po ni David,
kalooban at katwiran ng ating Amang nasa langit. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos at isang araw, yung kanyang mga kasama na naglingkod doon na nakatira sa palas at ang sabi ng banal na kasulatan, wala tayong maipipintas, wala tayong maisusumbong sa hari, wala tayong maibibigay na maaari natin sabihin sa hari na siya ay tawag ko doon na siya'y nag-uungit. Ang isang bagay na nakita nila sa kanya. Dahil siya'y tapat, walang maitinda sa kanyang ginagawa na paglilingkod, siya ay dumadalangin 3 times a day. Ayon sa Daniel chapter 6 verse 10. 3 times a day na siya ay dumadalangin. So, dahil siya po ay tapat na naglilingkod sa Diyos at tapat na nanunungkulan sa hari, sa gobyerno. So, mga kapatid, napagkaisan po nila na sila po ay gumawa ng batas na sa loob ng 30 days, sa loob ng 1 month, walang sasangguni kahit sa kanilang mga Diyos, maliban lamang sa hari. At iyon ay pinirmahan ng hari. At ang ginawa nila, binantayan nila si Daniel. Hinahanap kung ano yung kamalian na kanyang gagawin. At ang nakita nila si Daniel, hindi po siya huminto na siya dumalangin. Bagamat nalaman ni Daniel na ang batas na sa loob ng 1 month o 30 days ay walang sasangguni sa ibang mga tao at maging sa Diyos, maliban lamang sa king. Ang sabi ng verse 9, nang malaman na ito'y napirmahan, ang sabi po, Daniel chapter 6, verse 8, ang sabi po ng banal na kasulatan, ngayon mo hari, papagtibay mo ang Asya at dagdaan mo ng iyong pangalan, ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang Asya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario at nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas na daong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makailo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Ito po yung ginawa ni Daniel. At siya ay isinumbong, hindi natakot si Daniel maging sa mga pag-uusig, hindi siya natakot. At ang naging punishment sa pangyayari ito, siya ay dinala doon sa yungin ng mga leon.
siya ay dinala sa yungib ng mga leon. So akala ng mga nainggit sa kanya, na umusig sa kanya, na si Daniel, siya po ay lalapain ng mga leon. So bakit si Aring Dario ay hindi natulog magdamag at madaling araw na siya pumunta kung saan nandoon si Daniel. Alang sabi ng banal na kasulatan, "O Daniel, alam ko na ikaw ay iniligtas ng iyong Diyos." O mahal na hari, ako ay iligtas ng Diyos. Ako ay iligtas ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Tinikom niya ang mga bibig ng leon sapagkat ako ay nasumbungan na tapat at walang kasalanan, ang sabi ni Daniel. At siya ay hindi namatay. At siya, mga kapatid, ay iningatan ng Diyos. Ipinakikita ng banal na kasulatan na maging ang ating Lord, na bagamat siya'y nagkatawang tao, gumagawa ng mga himala, mga kababalaghan, mga milagro na ipinakikit, subalit siya ay tinawag na prinsipe ng mga demonyo na siya ay si Beelzebub. Ipinakikita ng banal na kasulatan na noon pa man, sinabi ng Lord, once na ikaw ay sumunod sa Kanya, na ikaw ay naging disciple niya, ang sabi ng banal na kasulatan sa 10:22, na ikaw ay kapupuotan ng maraming mga tao alang-alang sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Asahan ng bawat isa na mga tunay na naglilingkod sa Panginoon na ikaw, ako, tayong lahat ay makakaranas ng pag-uusig. Nang dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng aking dakilang Diyos. Anong dapat mong gawin kung sakali na ikaw ay pinapersecute, na ikaw ay umusig? Ano ang mga sinasabi sa iyo? Mga borbolan, burn again, o maaaring mas masakit pa na iyong marinig ng mga salita. Sometimes may pagkakataon na iyong mga loved ones natin na sila pa ang nagiging persecutor sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 10, ito ang dapat gawin ng bawat mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, na kapag ikaw ay inusig, ang sabi ko ng banal na kasulatan, ikaw ay matuwa, ikaw ay magalak. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Chapter 5, verse 10 and verse 11, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbibigkaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mangsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So, sa halip na ikaw ay malungkot, sa halip na ikaw ay mamlutay-tay, sa halip na ikaw ay magalit, sa halip na ikaw ay mahasar, sa halip na ikaw ay makipagsabulutan o makipagsundukan, ang sabi ng banal na kasulatan,
ikaw po ay dapat matuwa. Ikaw ay dapat magalak sapagkat ang Diyos ang siyang sumasa iyo na ikaw ay sumusunod sa katwiran, sa kalooban, sa kabanalan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay mapalad. Ikaw ay pinagpalad sapagkat hindi iigit ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung inusig ang ating Lord, tayo man ay makakaranas niyang pag-uusig. Kaya sa ating mga minamahal na mga naging bisita na kasama, so ang mga bagay nito na maaari ninyong maranasan kung kayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, subalit ang mga bagay niyan ay hindi po maging sagabal upang kayo ay ma-discourage, upang kayo madismaya, upang kayo ay hindi dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, in the Old Testament, maging sa New Testament, sa aklat ng Matthew chapter 10, verse 36, ang magiging kaaway ng isang maglingkod sa Panginoon ay ang kanyang buong sambayanan. Kaya sabi ni Lord, ako'y naparito, hindi dala ang kapayapaan, kundi ang taba, ang biyanan, magiging kaaway niyo yung hanugan, yung ama sa kanyang anak, kapatid, ibig sabihin sa paniniwala, pananampalataya. Pero kung tayo magpapatuloy at tayo magiging salt, tayo magiging light sa mundong ibabaw nito upang mag-glorify si Lord sa ating pamumuhay na tayo po ay ginagawa ng Diyos, ito ang magiging instrumento upang mapuri ng Panginoon at sila man ay ating nailapit sa ating Panginoon. Hindi ka dapat umatras, hindi ka dapat huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang mga alagad man ayon po sa aklat ng Gawa, chapter dito po, nang siya po'y binilanggo at sila'y pinagpapalo, ang mga alagad ng mga disciples ng ating Panginoon, ang mga apostles ng Panginoon, na sila'y nakaral, na sila'y nabilanggo, na sila ay nakaranas ng mga grabing sakit na kanilang naranasan sa buhay. Pero sa halip na sila ay umindo, na sila ay naging masagasi sa pangangaral, sa pagtuturo patungkol sa kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan, at patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po dito sa Acts chapter sabi po dito, chapter 4 chapter 5, tignan mo po. Chapter 5, verse 39. Datapwat, kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasan, baka pa kayo'y masukman na nakikihamok laban sa Diyos. Dahil sila'y pinagbabawalan na mangaral sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, so sila po ay inusig at dinala sa paanan ni Gamaliel, at si Gamaliel ay nagbigay ng payo sa kanila. Na kung ang mga tao ito, na ang Diyos ang tumawag, pumilit umira, kung ang mga tao ito, ang Diyos ang nagdayo sa kanila,
ninyo ito maiwawasak, hindi ninyo may buwal, hindi ninyo magagapi, at kayo ay nakikiamo, kayo pa ay nakikipagbaka, nakikipag-away sa Diyos. Sapagkat si Judas at maging si Judas na dalawang tao na sila'y nangaral, nakaimok sila ng kanilang mga kasama nang sila'y mamatay, sila'y nagkawat-wata at naglahat. Subalit ang mga tao ito, kung sila'y sa Diyos, hindi niya sila magagapi. Ito ang payo ko sa inyo, hayaan na lamang niyo sila. Subalit, ang sabi ng Biblia, sa verse 39, datapwat po sa Diyos ay hindi ninyo may wawasan. Baka pa kayo'y mga sumpungan na nakikiamok laban sa Diyos. At sila'y nagsasang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila. At ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. So sila po'y pinagpapal. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa Panginoon at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, kaya hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Sila man ay dumanas ng persecution at ang sabi ng Biblia, sila man ay pinagpapalo, pero sila'y natutuwa at nagagala sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi sa harapan ng Diyos, sapagkat hindi mawawalan sa Israel, hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang ginagawang paglilingkod sa ating Diyos naman. Hindi sila huminto sa halip na sila'y natutuwa, na sila'y alimulain, na sila'y kutsain, na sila'y pusigin ng dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, araw-araw sila pa ay nangangaral at nagtuturo na si Kristo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Marami ang maaring
sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ito pa po, sa aklat ng Luke chapter 9, verse 23, kung nais ninyong sumunod sa akin, deny yourself. Kinakailangan, hallelujah, kalimutan natin ang ating mga sarili. And take up His cross daily. At kinakailangan na basahin natin ang ating mga krus sa araw-araw and follow Him. At tayo ay sumunod sa Kanya. Ito ang isang na mabigat kung bakit minsan na hindi nagpapatuloy na naglilingkod sapagkat ayaw nilang i-deny, ayaw nilang kalimutan ang kanilang sarili, ang gusto, ang kalooban, ang katwiran ng Ama, ng sarili, ng kanyang kagustuhan, na sa halip na kalimutan natin ang sarili natin, na ang katwiran ng Diyos ang dapat masunod. Ito minsan ay nagiging mabigat sa mga tao sapagkat gusto ng tao na siya ay maging malaya dahil sinasabi nila nakakalbawal, bawal mag-short and babae, nakalabawal. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ng Panginoon na sinanalangin 3 times doon sa Garden of Gethsemane, Ama ko, kung sana maaaring makalagpas ang sarili ko sa mga pagdurusa. Subalit, hindi ang aking kalooban na my will, but your will be done. Hindi ang aking sariling kagustuhan, kundi ang iyong kalooban. So, nais ng Diyos, dinayanin ang ating sarili, hindi yung ating sariling kagustuhan, kundi ang kalooban ng ating Ama ang siyang dapat masunod sa ating mga buhay. Tandaan ninyo, hindi biro-biro, hindi easy na ating matamo ang buhay na walang. Magiging easy ito if tayo ay sumunod na walang pag-aalinlangan, walang pagrereklamo kung ano ang katwiran ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating lakaran, magiging magaan sa tulong sa biyaya ba ng ating Diyos. Kaya, huwag ninyong isipin na ano kaya akin si brother, na kaya sa akin si sister, ano kaya ang problema. Iba't ibang journey, iba't ibang nilalakaran natin at nilalakbay natin sa mundong ibabaw nito. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi kinakailangan na ako ay nakikiso kay brother, ako ay nakikiso kay brother, ako ay nakikiso kay brother June, kundi ikaw ay tumingin sa ating dakilang Diyos, ang ating Panginoon, sapagkat siya ang makakapiligtas sa iyo at pagsunod mo sa kanyang kalooban. So,
sumunod tayo na walang pag-aalinlan. Sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at gagawin para sa atin at hindi ito ikasasama ng bawat isa sa halip na ito ay ating ikabubuti, ikatatatag, ating ikatitibay at ating ikasasakdal ng ating pananampalataya. Kaya anuman ngayon ang inyong nararanasan sa inyong mga buhay, grabing kahirapan, grabing mga nararanasan ninyo, sakit, karamdaman, kawalan, na maaaring ninyong maranasan, subalit hindi ito ang siyang magiging sanhi o ito'y magiging dahilan upang ikaw ay ito sa pagdating ng Diyos. Sa halip na ito'y maging stepping stone, sa halip na ito'y maging tuntunan upang ikaw ay mapalapit at mapalapit sa ating mahal na Panginoon. So marami pa po, kaya na po, medyo yung mahaba-haba rin po, marami po. Hindi pa natin pag-usapan yung takbo ng mundo, hindi pa natin pag-usapan na magiging kayamanan, yung salapi o dalawang kanin, at nariyan, mga kapatid, yung kasalanan. Pag darating ang araw, ito po, mas pipiliin ng tao ang kamanian kaysa pagpera. Mas pipiliin ng tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Bakit po ay mangyayari sa pagkakyan ay nakatalas? Kaya kinakailangan na kayo'y tumiwan sa inyong pananampalataya at patuloy kayo ini-encourage na maging masigasig sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, at pagsumikapan na lubusan maunawaan sa ating buhay ang kahalagahan ng banal na Espiritu at kinakailangan na tayo ay maguspos ng Espiritu Santo. Sapagkat kailangan natin lumago. Kinakailangan tayo po ay magdura. Kinakailangan na tayo ay mag-mature. Kinakailangan na tayo maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Maging instrumento ng Panginoon kung bakit ikaw ay tinawag ng ating mahal na. Katulad po ng mga kapatid natin, yung mga kakilala ninyo, invite ninyo. Ang mahalaga, maka-invite kayo, makaakay kayo ng kaluluwa, ang Diyos din po ang siyang nagbubukas ng pangunawa ng tao, ng kaispan, ng puso, ng tao. Kaya mga kapatid, tinutulan ko yun para i-encourage po kayo na talaga magsumikap tayong lahat. Magsumikap tayong lahat na magpatuloy maglingkod sa Panginoon na anuman ang mangyari sa tulong, sa hawag at biyay at pagnuway ng Diyos na tayo ay nakatayo na naglilingkod sa ating Panginoon at isang araw, well done, good and faithful servant. Yan po ang dapat mangyari sa atin. So, encourage ko kayo sa paglilingkod, individual ang kaligtasan. Hindi ka maaaring ligtas ng iyong asawa, hindi ka maaaring ligtas ng iyong kapatid. Una ang Diyos at pagsunod sa biyaya at abang ng ating mahal na. So, mga kapatid, huwag nawang ma-discourage ang bawat isa kung sa oras na ito kayo man ay dumaranas ng mga problema at pagsubok at kung iniisip ninyo na kayo hindi worth
na dahil tayo nakakagawa ng pagkakasal, tayo lahat ay makasalanan. Hindi tayo perfect. Yan ang nilalagay ni Satan na total, wala ka rin magbabago, huwag ka na mag-report sa Panginoon. Sige ninyo, we are more than conqueror. At higit ang Diyos mas sa atin kaysa Diyos ng sanlibutan. Magpatuloy lang, mag-report sa Panginoon. At natin po, sa araw, makikita ninyo ang kapangyarihan at natin po ang magbabagong lubusan na igagawa ng Diyos maging sa bawat kailangan, sa bawat karukan ng bawat isa na riyan ang ating Panginoon na sa tutulong sa atin. Pagpatuloy lang po kayo, pagpatuloy tayo, meron tayong kanya-kanyang krus na dinadala na ito ay dapat nating dalhin, na ito'y sa ministry, sa kamatayan, ito'y dapat nating gampanan sapagkat yan ang krus na ibigay ng Diyos sa bawat isa upang tayo darating ang araw yung mukha ng Diyos ay ating makikita face to face. Tandaan po niyo, paulit-ulit po sinasabi, ang buhay natin hindi natin hawak. At ang matutunan natin, walang hanggang buhay sa namang Diyos. Walang hanggang kaparsa. At kapag tayo wala, hindi tayo nag-record na ating binabaliwala ang ating obligasyon. Tayo harap sa harapan ng Diyos. At kung ang pangalan natin na hindi nakasaad sa lahat ng mundo, itatapos sa dalagdagan. Yung mga taong nagbabago sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya, ito ay isang privilege na tayo ay pinakabagan, na tayo ay biniyak ng galigtas ng aking mga. Di ba tayo worthy dahil yung buhay natin, alam natin, tayo makasalanan. Alam natin yung ugali natin. Alam natin yung mga ginagawa natin. But, thanks be to God, pinatawad tayo ng Panginoon. Dahil yung pagpapahalaga ng Diyos sa akin. Kaya po, kapatid, huwag masaya ang ating buhay. Sapagkat kung ikaw ay magiging matagumpay, magiging mayaman, na ikaw ay mawawala sa presensya ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Diyos lang ang lahat ng mga bagay. Mahalaga sa lahat na meron ang Kristo sa puso. Mahalaga sa lahat na ikaw ay nananatili sa presensya ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat gaano ka man kayaman, kapag pinakda ng Diyos na nasakit ka ng grabe, na kahit na ng kayawanan na yan, ay hindi mo na mapapakilalaman na kahit ikaw ay mamatay, hindi ito maaaring madala sa taon. So mga kapatid, maganda na imaman, mag-isigan na tayo, subalit, huwag ninyo kaya ang inyong pagkailipunan sa ating mahal na Panginoon. Magpakainit kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin sa araw nito, sa panahon nito, ang ibang kalakasan at alam mo paglilingkod sapagkat kundi na lang ang panahon. Kaya kinakailangan mga kapatid, maging masigasig po kayo. Lumakad tayo, ayos kalooban ng Panginoon, magpalakasan tayo, magdalamingan tayo, at encourage natin ang ating mga kapatid na dumalo sa gawa